Ayan. So, Congressman Rene ba? Rene. Yes, ang tama. Rene. Kahit Okay. walang accent, pero It's pronounced Rene. Alam mo, Mm. Rene means rebirth. Ah, Yes, it's really? French for rebirth, tas Oo. yung Luis, Latin for warrior. So, Wow. ano ako? Reborn warrior. Reborn warrior. So, bata pa lang, parang na-foresee na ng parents mo. Oh, pero Ganun tinanong ba ko, ito yan? ba plano niyo sa pangalan ko? Hindi, nag-isip lang daw talaga sila. At yun na, sino nag-decide? I think yung father ko. Oo. Pero yung father ko, marami siyang names in his head. Okay. Diana for one. Kasi namatay si Princess Diana that Mhm. year, 1997. Mm-mm. And then, parang English, girl version ng pangalan niya. Gerarda. Tapos sabi Wow. na nanay ko, baho, wag yan. So, Rene Luis na lang. Ah, that's nice. So, Yes. how do you like your name? I like it. You No? like it? Before, Nagre-reflect sa personality mo? yung nickname ko for myself, or dati sa akin, no, nung bata pa ako, Rain. Okay. Tapos, mas nag-take ownership ako sa pangalan ko, siguro college. Ah, No, Rene Luis. talaga. Tapos, fun fact, yung magkakapatid kami, puro R yung simula ng pangalan namin. Oh, that's nice. Ilan kayong magkakapatid? Three. Three Three. kami. Yes. Pang ilan ka? Guess. Yes, panganay. Tama. Tama. Kasi nasa personality mo eh. Totoo Na ba? parang, di ba Okay. nagre-reflect siya if you're panganay, meron kang yung parang leadership quality. Kasi ikaw yung taga-manage ng household pag wala yung parents. Tres Marias kami. Okay. Tapos, we're close in age. Parang mga 2 years yung gap namin. Mhm. So, hindi ko naman sobrang naramdaman na I'm responsible for them. Mhm. Pero naalala ko when I was young, nung kakasilang lang ng ikalaw namin, yung middle sister. Mhm. Sinabi sa akin ng nanay ko na, oh, you're an older sister now. So, parang naramdaman ko yung weight nun. Kahit 3 years old nun. Ganun. So, feeling ko So, ang bata, naramdaman mo na yung Oo. weight. Oh. Yeah, pero feeling ko ever since then, tinry ko na maging yung older sister. Mm. Pero, iba rin yung hobbies ko talaga from them when I was young. Mm-mm. So, sila mahilig maglaro sa labas. Ako, magjo-join lang sa kanila, 5 p.m., ganyan. Pero mostly, nagbabasa ako ng libro, nasa computer ako, nag-search sa internet, mga ganun. So since magkaiba kayo ng hilig, how was it like to have 2 sisters, 3 girls in the family? Ako, I think when we were young, naging natural lang yung bond namin sa isa't isa na nag-i-enjoy. Pero when you get older, magdi-deepen siya eh. Okay. Kasi may misunderstandings, tas kayo, gusto nyong ma-resolve siya. Or at least hindi lumaki. So, mapupwersa kayong maging vulnerable, ganyan. So, dahil doon, nag-uusap kami. So, I think Bakit right now, paano kayo mag-away? parang halos hindi away. Yung may Oh. isusumbat lang, tapos may isusumbat ng isa, and then mag-unpack na kami, wait, ba't mo sinabi yun? Ganyan. So Oo. hindi kayo yung tipo magkapatid na nagsasabunutan, Oo, hindi. ganyan. Buti na lang. Nung bata kami, nangangagat kami sa isa't isa. Pero hindi na kami ganon. Oo, nag-improve na, kumbaga. Yes. Nag-mature na, kumbaga. Nag-mature na. So, you're 28, you were very young. So, niisip ko, kailan mo na-realize na gusto mo palang maging leader, na gusto mo palang pumasok sa government service, sa politics? I think, nung law school ko, I entered law school looking at it as a means to an end. Hindi ko super prefer na mag-litigation. Gusto kong mag-policy making. Pero behind the scenes, yung height of my dreams na is, ako yung talaga magsusulat ng batas, tapos ipapasa ko kung sinong kong. I-convince ko to Oo. na i-adapt mo to please, ganyan. Mhm. Pero around 4th year ko, malapit sa may sakayan sa amin, Oh. papuntang monumento, ganyan. Merong doong mga 80 years old na senior citizen, babae siya. Naisip ko, bakit pa siya nagbebenta or nangangalakal? Dapat retired na siya or maginhawa na ang buhay. Tapos doon nagsettle sa akin na may malalang injustisya sa mundo, sa lipunan, that allows yung mga ganong everyday moments na as if normalized na siya. So siguro from there, medyo mas tinik ownership ko na okay, gusto kong mag-public service.
Gusto kong ialay yung sarili ko, sumama sa mas marami na sumusulong no, ng totoong pagbabago. Hindi yung panandalian lang, saglit lang, Right. pero yung may totoong hustisyang makakamit sa lipunan. Sabi Ganon. mo, nung bata ka, ang isa sa mga hilig mo, magbasa talaga ng libro. So parang dun pa lang nakikita mo na perfect sa'yo maging lawyer kasi basa ka na ng basa. So from the very start, naisip mo na gusto mo maging abogada? Ay, fun story. Oh. Alam niyo po ba yung NCAI? Nag-take ka ba ng NCAI? National Collegiate Admissions Exam. Oh. Every third year high school, kinukuha to. At sa dulo nun, pag nakuha Parang na hindi pa results yata mo, NCAI nung time na. NCAE ata yung tawag. Oo. Sa dulo nun, may i-recommend na professions sa'yo eh. Unlad, no? May i-recommend na professions sa'yo. Yes. Number 1 dun sa akin, lawyer. Oh. Pero number so 2 may dun, guide ka na. O, number 2? Number 2 nun, forensic analyst. Tapos mas dun ako nag-zero and hala. Kasi nung time na yon, nabasa ko yung smaller and smaller circles. Yung protagonist kasi doon, pari siya by day, forensic anthropologist by night. Exciting. So gusto kong maging ganon. Okay. So bakit napunta ka sa pagiging lawyer? Nung nasa UPCAT ako, parang mag-fill up ka ng choices. And number 1 ko, molecular biology and biotechnology. Oo. Number 2, political science. Sige, kasi lawyer eh. Ganyan. Doon ako pumasa sa political science. Then eventually po, naging masaya po ako sa field ko, sa pag-aaral ko, and syempre yung essentially student life ko. Nung po ako, 3rd year, 4th year, this was the time of President Duterte. No? And you can imagine siguro how politically involved the students are kapag left and right, may reports of war on drugs, tas may mga reports na bata yung napapatay. So 2017, ako po yung editor-in-chief ng isang college paper. Tas from there, tuloy-tuloy na yung essentially political advocacies na tinitake up natin. Naging member din ako ng Kabataan Party List noong time na yun. And then dumire-diretso na. Tapos, pinasok mo na tong Congress. What was it like nung first time ka na pumunta sa Congress? I mean, you're very young. 28 years old. Yung mga kasama mo doon, puro mga veterano. What was it like? Siguro nung first time na pumasok ako, and nakikita ko to sa lahat ng mga interns, mga kabataang pumapasok, ma-overwhelm ka konti. Parang, okay, this is the building where laws happen. Yun din yung impression ko nung una, no? Tas you have many formal ceremonies na ginagawa para mag-go about the day sila. Ngayon, though, medyo normal na talaga na araw-araw. Pumapasok ka, may plan ka, no? Even, makikita mo, marami talagang nagchichikahan, no? Hindi lahat focus doon sa pinaka nangyayari on the floor. Ano ang pinagchichikahan nila? Iba-iba. Mostly, kunwari, ano nangyayari sa committees, ano yung nangyayari sa lokal, yung floor, yung opportunity na magmingle lahat ng mga representatives. So, among the members of House of Representatives, sinong pinaka-BFF mo? Yung Makabayan Bloc talaga. So, ako po, sa Kabataan Party List, si Representative Sara Elago ng Gabriela Women's Party, Representative Antonio Ticño ng ACT Teachers Party List, and very close-knit naman po yung minority bloc. No? So, nagbabonding, ganyan. So, ano yung nakita mo sa Congress na kumbaga, pinaka na-surprise ka, nagulat ka na, ganito pala dito? Araw-araw, may ganun akong nararamdaman. Siguro, until now, nung una ko pong months, budget season po kasi siya. Araw-araw may bagong ahensya na magpe-present sa'yo na ito yung kailangan naming budget. No? At marami silang plano, marami silang proseso, marami silang mga sub-institutions na kailangang pondohan. Malaki talaga, no? Yung gobyerno, malaki din yung kailangang mga serbisyo ng mga mamamayan para matiwasay yung buhay nila. So, doon nag-dawn sa akin na ang laking endeavor pala talaga na pagsilbihan ang taong bayan. And so, all the more reason kung bakit important na yung pondo natin na pupunta sa tama, yung plano hindi lang basta-bastang
inaaprubahan, no? Mm-mm. Kailangang scrutinize yan, and yun naman po yung gawain namin. No? Kung napondohan nga, dapat napupunta sa tama. No? I-check yan eh. Pero speaking of pondo, ikaw lumaki ka talaga sa Malabon. Yes. So, ako Marikina ako. So, nagkakaintindihan Tama, tayo tama. pagdating sa Oo. usapang baha, Yung- di ba? Yung Malabon, known for two things, di Oo. ba? Pansit. Yes. Baha. Oo. Yan. Hindi nawawala yan. Oo. So, I'm sure malapit sa puso mo tong usapin tungkol sa flood control. Gaano kahirap na labanan itong problema sa budget when it comes dun sa mga flood control, itong anomaly, especially ikaw galing ka talaga, laki ka sa Malabon. Alam mo yung hirap. Personal po. Personal yung stake po dito Mm-mm. sa laban na to. Mm-mm. Sa Malabon po, sa bahay namin, 4 na beses na pong lagpas bewang yung baha na pumasok. Wow. Yes. Oo. Milenyo, Ondoy, 2012 Habagat, Oo. tas 2024 Karina. Mm. So, kung na-notice nyo na yung, ito, 2007, 2006, 2008, tas 2012, tas biglang 2024. Mm-mm. So, ramdam mo talaga na may irregularity Mm-mm. in the past years. Kung ang dating supposedly hindi naman binabaha, no, Mm-mm. biglang ngayon, last year, no, or noong 2024, 8 major flooding events in a rainy season. Mm-mm. So, sa akin, ang pangamba ko, yung bayan ko, baka mawala na yun sa mapa in like Oo. 10 years time kasi lubog na yan sa baha kung hindi Mm-mm. naman aayusin yung flood control. Oo. So, sa akin, personal yung laban, no? Na dapat ensure na tama namang may flood control pero dapat hindi ghost, dapat hindi substandard, no? Dapat hindi bilyones yung binuhos dyan, pero ang pakinabang ng mamamayan ay wala, Mm-mm. di ba? And syempre dapat yung mga iba't ibang plano, umaambag yan sa pangmatagalan, no? Kung gusto nating ma-resolve yung krisis pang klima, no? Hindi naman short-term flood control projects lang din yan. Pero i-ensure natin na paano ba hindi magiging destructive, no, yung mga typhoon events, no? Paano hindi Oo. lumalala yung pagbaha kasi nare-redirect natin ng maayos. 4 etc. na beses kang naka-experience ng matinding pagbaha sa bahay nyo sa Malabon. Bakit hindi kayo lumilipat? Hindi mo naisip yun? Wala po kami sariling bahay. Oo. Rented lang po yung kung saan kami nakatira ngayon. Oo. Hindi kayamanan yung pamilya ko. No? So, yun, sa Malabon, compared sa ibang areas ng NCR, mas cheap doon. And doon din po, nakapagtrabaho yung tatay ko nung mas bata ako. Ngayon kasi nag-close down na yung company. Okay. If you don't mind, anong ginagawa ng parents mo? Retired na sila both. Ah, Yes. okay. Kaka-60 lang ng nanay ko last year. Oo. So, ikaw ang breadwinner ng family. Ganun Well, ba? kaming tatlong magkakapatid ay nagtatrabaho na. So, technically kaming tatlo, Ah. breadwinners na ng family. Oo. So, kamusta ang pagpapalaki sa parents? Well, ilang taon pa lang naman. Oo. No? Pero, ako, I can say na marami silang frustrations. I guess, yung pagpapalaki ng pamilya namin. Dahil din may limitations yung kaya ng kanilang sweldo, ganyan. And normal po na mag-wish sila for us na maging mas matiwasay yung buhay. Actually, yung normal talking point lagi sa bahay namin, wag niyo na kaming buhusan ng pera, pag-ipunan niyo yung future niyo, yung pamilya niyo, yung mga ganyan. Oo. Pero syempre kami, ayaw naming iwan yung mga parents namin. Gusto namin kung saan kami pumunta, andun din sila. Oo. So it's been slowly building that towards a future na magkakasama pa rin kami. Pero when they were still working, may legal background din ba? Baka na-impluwensyahan ka kaya ka pumasok sa pagiging abogado? Ay, wala. Wala talaga. My mom worked in a bank. No? Tapos my father worked in a plywood distribution company. So ikaw ang first in the family? Oo, lawyer. yung yung next lawyer medyo malayo na. Or distant relative. Okay. Pero at a very young age, ang dami mo ng achievements. Di ba nai-intimidate yung mga manliligaw sa'yo? Oh. Hindi. Parang hindi. Talaga ba? So Oo. ikaw ba yung tipo na ligawin?
Hindi din. Feeling ko, ewan ko, hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa isip nila kasi Oo. marami pong, I guess, nagpapahayag. Pero ako po, No. sarado, ganon. Married to work ngayon for the next Oy! 2 years or something. Masaya kayong ma-in love. Ganon ba? Bakit? Ano ba yung hinahanap mo? Baka masyadong mataas yung standards mo. Ano ba yung type mo hinahanap mo sa isang guy? Ako ang pinaka-important lang sa akin is matapat. Ganon. At may mga nagpapahayag na pala. X na to. Matapat. Tapos, may pagkaparehas yung values namin. So, ibig sabihin, kayang maglaan ng oras, ng commitment, beyond the self. No? For causes, no, sana. Pero beyond, for a thing no, na binibuild. Nakikinig naman ako dito. Grabe ka mo! Siyempre, interesado kami. Okay, At saka iniisip ko, bakit maghihintay ka pa ng 2 years? Pwede namang sabay. Parang hindi. Parang hindi kaya na schedule. So, hindi mo, pero paano ka? How do you describe yourself kapag ka nakikipag-date ka? Paano ko dinidescribe ang sarili ko pag nakikipag-date? What makes you happy kapag nandun ka sa date? Ano yung gusto mong ginagawa sa'yo nung ka-date mo? Nag-uusap lang kami. Ganon. Nag-uusap, tas nagiging totoo sa sarili namin. No? Parang give and take yung pag-discover ng anong gusto namin, ayaw namin, anong hinahanap namin, anong hindi. Ganyan. Masayang makipag-usap sa tao eh. Tas makita kung paano kayo pareho. Tas paano kayo pwedeng mag-bond, paano kayo maging friends. Ano po, friends to lovers ang peg mo. Ay, ganyan. That's nice. I-friend niyo muna ako. So, meron ka bang sinasabihan na i-friend ka muna? Meron ka bang nakakasama ngayon, for example, sa Congress, sa work? Baka merong nagpapakilig sa'yo. Wala po. Hanap tayo sa ibang larangan. Ayaw mo ba ng kasama sa work na makakarelasyon? Hindi naman ako sasarado doon. Pero ngayon po, syempre, dahil fully focused doon sa kayang gawin. Recently din, actually, parang mas nag-deepen yung commitment ko sa gawain natin dito. Dahil kaliwat kanan talaga yung yung crisis, yung iba't ibang kinakaharap ng kabataan. So, mas nakikita ko na i-apply yung sarili ko sa mga iba't ibang endeavors na gano'n. Tapos pag kami ibang extracurricular affairs na nagtatry. Parang, wala akong oras, sorry. Mas ganun pa lang yung footing ko ngayon. Balikan niyo ako in 2 years' time. Ay, wow. May update ako sa'yo. Mag-open. But still, outside Congress, ano yung pinagkakaabalahan mo kung hindi mo ginagawa yung trabaho mo as a legislator? Well, yung una na nagtitake up pa rin ng malaking oras namin ay yung on-ground work ng Kabataan Party List. So, pupunta sa kung anong rehiyon, kung anong syudad, kung anong paaralan, kakausapin yung kabataan doon. And aalamin kung yung ginagawa namin, paano yung appreciation nila, anong effect sa kanila, tas ano yung mga hinaing nila sa ground, paano namin din iangat yon bilang pambansang kampanya. And ikalawa, I enjoy spending time with the officers of Kabataan Party List and my family. No? Masayang kabonding yung sisters ko. Marami kaming napag-uusapan. And ngayon po nga, marami kaming oras na maging mas develop yung relationship namin. Pareho na kami. Lahat kami working adults. Ganun. Marami talagang mapag-uusap. Pero ano yung usual na bonding nyo aside from kwentuhan? What do you usually do together? Like, do you go to salon? Nagpapaayos ba kayo ng hair? Nagpapa-nail polish ba kayo? Spa? Ano kami? Ukay hopping. Cafe hopping. Ganyan. Cubao, Green Hills. Ganyan. Pero ang napansin ko sa'yo, very distinct din kasi yung hair mo, di ba? Ba? Yes, because it's curly and it's very bagay. So how do you take good care of your hair? Ang hirap kaya pagkulot. And, alam niyo po ba yung curly girl method? Ay, ano yan? Ano siya? Mas matagal na to, pero sa Pilipinas, parang naging established siya 2020, pandemic.
Bale, may paglista kasi ng mga produkto na yun yung dapat wala sa gagamitin mong shampoo and conditioner. Ito, practical tips lang, ma'am. Oh, Pag magsha-shampoo ka, dapat walang sulfate. Okay. Sulfate is harsh on your hair. So, hindi ako pwede mag-mention ng brands. No? Pero may mga shampoo brands out there mm. na cheap, walang sulfate. Kasi conditioner, huwag mag-dimethicone. Dimethicone wraps your hair. Di ba silky yung feeling after mong mag-conditioner? Yes. Pero pag may dimethicone, ano yan, may plastic, no, thin film na sinasurround yung buhok mo. Ang response ng buhok mo, pag may ganon, mag-produce ng more oil. Oh, No? wow. Yeah. Kaya dahil doon, mas naging oily yung buhok mo. Oo. So, meron pong mga conditioner brands out there Oo. no, na walang dimethicone. No? So yun ang tinitingnan mo pag bibili ka ng Oo, product. yung read Gusto the ko yung label. binibigyan mo ako ng beauty tips. Yes, oo, tapos gamit yung gel. Yung gel mo Ano? dapat walang alcohol. Oh. Alcohol is drying, Mhm. and so ang effect niya is mag-frizz yung buhok mo. Okay. So, may gel brands din out there, very accessible. Mm-mm. No? Ends with inch. So yun ang ginagawa mo, especially bago ka pumunta sa field to do your work, makiba ka sa kalsada to ensure na okay pa rin ang hair mo. Oo. Oo. Yeah. Speaking of pakikibaka, bago tayo maubusan ng oras, EDSA anniversary, ano yung difference na nakita mo sa paggunita ng EDSA anniversary compared ng mga previous years? Ang daming kabataan. Mm-mm. I think may conception na, okay, EDSA, commemorative, and maraming mga galing sa mga dating henerasyon na pumupunta, no, para alalahanin yung laban nila. Mm. No? Pero ngayon, may pag-take na rin ng mantle ng kabataan ngayon na laban din natin to. No? Mm-mm. Na yung spirit ng EDSA People Power noon, dahil grabe yung diktadura noon, grabe yung corruption noon, no? Yun naman din yung reason kung bakit nagagalit yung tao dun eh. Yes. Dito pa rin, no? Marcos Oo. Jr., Marcos Sr. noon, Marcos Jr. ngayon, walang pinagkaiba. Mm-mm. No? Yung President Duterte noon, VP Sara ngayon, pareho din. Sawa ng kabataan. And that's why dumadami sila, no? Kasi they take inspiration from an event in 1986. And not only do they hope to replicate, no, yung parang init ng paglaban para sa pagbabago. Mm-mm. Pero also, gusto namin na kami yung kasama ng iba't ibang sektor, no, maging decisive sa kung anong pagbabago yung mangyari. Mm-mm. Hindi yung mga nasa kapangyarihan or yung iilan, no, political dynasties man yan or bureaucrats in power. Pahabol, naniniwala ka ba sa sinseridad ni Pangulong Marcos nang sabihin niya na lalabanan yung corruption, especially sa flood control? With all due respect, no, hindi po. Mm. That is because there are standing allegations that he inserted 100 billion in insertions in the 2025 budget and 8 billion na ginamit for election. No? Mm. Hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot yon. So, right now, may betrayal of public trust na ramdaman yung taong bayan. That's why may impeachment complaint kang final. Mm-mm. Na, unfortunately, no, because of yung interpretation ng sufficiency in substance rule in the House of Representatives na wala naman sa rules yung naging basis para patayin siya. Mm-mm. Pero sa amin, no, tuloy-tuloy yung panawagan ng lahat ng sangkot dapat managot simula at mula sa tuktok. Whether that's President Marcos Jr., VP Sara Duterte, yung dating Marcos Sr., no, and the Marcos family, si President Duterte and how siya ay pinapanagot ngayon sa ICC, lahat ng political dynasties that are involved in continuing using their power for self-interest, no, or their own benefit, lahat po yun kailangan managot. Panghuli na lang, impeachment kay VP Sara after niya magdeklara ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo, palagay mo magpo-push through ang impeachment? Yes. No, because despite a pronouncement na gustong tabunan yung impeachment and also yung ICC proceedings against President Duterte, may solid case, no, na may betrayal of public trust siya,
dahil may pondo na winaldas. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya sinasagot kung nasaan. Evasive siya. And may directive siyang sa officers niya na i-evade, no, yung tanong kapag tinanong sa kanya. Para sa amin, no, maraming nagtatanong. And kaya nga may impeachment proceedings para yung mga tanong na to involved yung publiko sa pagrinig ng sagot, no? At even pag-pose ng questions. Kahit man may standing siyang intent to run, no? Sa amin wala pa nga sa hulog yung announcement na yun dahil ano pa ba ang track record ni VP Sara Duterte other than guluhin yung Department of Education when she was secretary with the matatag curriculum na napakaraming mga teachers ang may grievances laban doon. Gamitin yung confidential intelligence funds nito and ng OVP sa hindi maayos na paraan. No? At pagtanggol ang tatay niyang nasa ICC. Yun pa lang yung track record ni VP Sara Duterte. And for us, no, hindi naman po makaka-factor in yan sa pagpapanagot sa kanya. Alright, sige. Thank you so much, Congressman Rene. Thank you. Sa Update uulitin. kita 2 years time, Oo, 2 years. After 2 years. Yes. So, invite niyo ako ulit para baka na may mabigay ko sa Baka inyo. ikukwento mo na sa amin kung kailan ka na Oo. ikakasal. Wow! Baka kayo Friends muna. na getting married. I'm married already. Ay, okay. Good for you. Congrats.